Balikan natin ang mga kaganapan sa mundo ng international sports scene sa report ni teammate Kate Austria. Sa motorsports, muling pinatunayan ni Max Verstappen ang kanyang dominasyon sa Formula 1 matapos magwagi sa Azerbaijan Grand Prix nitong linggo. Ito na ang ikalawang sunod na panalo ni Verstappen matapos ang Italian Grand Prix at ika-4 na kabuuan sa kanyang season. Pumangalawang pwesto naman si George Russell ng Mercedes na may 4.6 seconds na agwat, habang nasa ikatlong pwesto si Carlos Sainz ng Williams na may 9.1 seconds ang pagitan. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon mula 2021 na muling nakapodium ang koponan ng Williams. Samantala, bumangga si Oscar Piastri ng Australia sa unang lap, habang nagtapos lamang sa ikapitong pwesto si Lando Norris. Bunga nito, 25 points na lang ang lamang ni Piastri laban sa kanyang kakampi. Dahil sa panalo, nasa 69 points na lang ang agwat ng 4-time world champion na si Verstappen sa kampyonato na may 7 karera pang natitira. Sa kasalukuyan, 4 na ang naitalang panalo ni Verstappen sa 17 Grand Prix ngayong taon. Isa na lang ang kulang para pantayan ang bilang ng panalo ng McLaren title contender na si Norris. Sa balitang basketball naman, inamin ng Indiana Fever star na si Caitlin Clark na pinagmulta siya ng WNBA matapos magbahagi ng komento laban sa mga referees sa social media posts. Noong Sabado, ibinahagi ni Clark sa kanyang Twitter account na siya ay pinagmulta ng $200 o mahigit 11,000 pesos. Kalakip nito ang screenshot ng kanyang komento sa Instagram post noong September 17, isang araw matapos ang panalo ng Fever kontra Atlanta Dream sa Game 2 ng first round playoffs, kung saan sinabi niya na refs couldn't stop us. Si Clark na itinanghal na Rookie of the Year at kabilang sa first team All-WNBA noong nakaraang taon ay hindi na nakalaro mula pa noong July 15 dahil sa groin injury. Noong September 4, inanunsyo niyang hindi na siya makakabalik pa para tapusin ang kanyang ikalawang season. Sa kabila ng pagkawala ni Clark at ilan pang manlalaro dahil sa season-ending injuries, nagawang makabawi ng Fever mula sa Game 1 loss at tinapos ang serye laban sa Dream sa pamamagitan ng 87-85 na panalo sa Game 3 sa Atlanta. Sa tennis, muling nag-reyna si top-seeded Iga Swiatek matapos talunin si second-seed Ekaterina Alexandrova 1-6, 7-6, 7-5 sa finals ng Korea Open sa Seoul nitong linggo. Umabot ng mahigit 2 oras ang laban kung saan nagtala si Swiatek ng kanyang ikatlong panalo ngayong season at ika-25 sa kanyang karera. Sa kabila ng siyam na double faults at pagkakalamang ng kalabang Russian sa aces, 6-2, nanaig pa rin ang polished start. Mabilis na nakuha ni Alexandrova na kampiyon din noong Korean Open 2022 ang unang set sa loob lamang ng 30 minutes. Ngunit nakabawi si Swiatek sa ikalawang set matapos silang magpalitan ng service breaks at humantong sa tiebreak, kung saan agad siyang lumamang at tinapos ang set para ipwersa ang deciding frame. Sa ikatlong set, umangat si Alexandrova sa 3-1 ngunit hindi nagpadaig si Swiatek. Kumapit ang 6-time Grand Slam champion at tinabla ang laban, bago tuluyang sinelyuhan ng panalo sa pamamagitan ng service break sa huling game gamit ang kanyang ikalawang match point. Ito na ika-4 na beses na nagharap ang dalawa ngayong taon at pangalawang sunod na panalo ni Swiatek kontra Alexandrova matapos ang kanilang huling pagkikita sa US Open Round of 16. Kate Austria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.